Marami mga fans ang nalungkot na alis na si Boban sa NBA at nilipat na ng EuroLeague. So sulat ko na lang yung team na lilipatan niya sa Turkey. Pahirapan din sa pagbigkas. Si Boban ang isa sa funniest player at fan favorite din. Kahit si Paul George, mamimi si Boban sa pag-alis niya sa liga. So isa lang yung naalala ko dun sa ginawa ni Boban eh. Parang ginawa niyang bata dati si Anthony Davis. Ang last action na ginawa ni Boban ay sinigurado niyang magkakaroon yung mga fans ng libreng chicken sandwich. Ito yung game sa pagitan ng Clippers at Houston. May promo kasi noon ng LA na kapag nakamintes ng 2 sunod na free throws ang kalaban, magkakaroon ng libreng chicken sandwich yung mga fans. Hinipe yun ni Boban at intentional na minintes yung huling free throws. Parang alam na niyang hindi siya makakabalik sa NBA sa susunod na season. Meron ding mga ginawang pelikula si Boban habang nasa liga siya, gaya ng John Wick, Hustle, meron pang nasa 5 o 6 na ginawa si Boban dun. Part din siya ng 2010 NBA Draft Class. Hindi siya napili nun, pero bago talaga siya pumasok ng San Antonio noong 2015, naging 3 straight Serbian League MVP si Boban. Sa San Antonio din nakita na kayang kumuha ng rebounds at puntos si Boban sa mas mababang minuto. Kung si Boban man ay ginawa talagang rotational player ng rookie season pa lang niya, malamang maraming awards na nakuha to dahil ang gagawin talaga niya mas mataas na puntos o rebounds kaysa minutong nilalaro niya. Kaya minsan makikita nyo na may pinopost sa yung ibang mga sports website na nirarank siya kina Kevin Durant, Steph, LeBron at kahit kay Michael Jordan. Dahil may career average si Boban na 8 minutes, 5 points, 3 rebounds, 0.3 blocks per game, nasa 52% sa field. Kapag titingnan kasi parang walang karapatang i-rank itong si Boban sa mga legends. Mas marami naman siyang 3-point shot kontra kay Ben Simmons na meron lamang 5, si Boban merong 10. Ito yung isa sa reason kung bakit si Boban nasasama sa rank ng mga player or mga legends gaya ni na Jordan, LeBron, Steph or KD. Meron kasing tinatawag na mga stat father ang NBA. Pero si Boban, statistical greatest player or statistical monster. Kahit meron lamang siyang 8 minutes at 5 points per game sa kanyang career, base sa advanced stats, kapag nilagay si Boban sa per 36 minutes, magkakaroon siya ng career average na 23 points, 15 rebounds, at 1.2 blocks per game. Kapag nasa per 100 possession si Boban, magkakaroon siya ng career average na 31 points at 20 rebounds per game. Based sa advanced stats, every minute na si Boban nasa loob ng court, gagawa siya ng either points or kaya rebounds. Ang pinakamababa talaga sa kanya yung blocks. Kaya siya tinatawag ng ibang fans na statistical monster. Sa 8 minutes, meron siyang 5 points at 3.6 rebounds per game. Kapag ginamitan nyo ng advanced stats, tataas yun. Bukod sa rookie season kasi niya na nakapagtala siya ng nasa 22 points at 17 rebounds na career high niya, yung isa pa doon noong 2020, March 11 versus Denver Nuggets, ito yung naagawa si Boban sa loob ng 31 minutes ng 31 points at 17 rebounds. Panalo pa noon ang Dallas. After ng performance na yun ni Boban, biglang nag-shutdown ng NBA dahil sa pandemic. So hindi lang si Tito Rudy ang may dahilan nun, pati si Boban nag-overheat yung stat board. Nagtagal si Boban sa NBA ng 9 years. Bibihira din sa isang player yun na katulad niya na hindi masyadong nagagamit. Kaya yung mga fans dati nagre-react na madali siya nakakakuha ng kontrata kumpara sa ibang mga statistical player na nagagamit pa na mas todo. So minsan hindi lang sa game yun, pwedeng sa locker room, bilang leader, pangpahupaan ng tension din kapag may issue at kapag naipit din yung bola sa taas ng ring, merong Boban na kukuha. Yung pagsay nga sa Turkey, meron din doon na kapag nakakuha siya ng offer mula sa NBA, papayagan ulit siya makabalik at hindi yung kinakailangan pang i-buyout ang kontrata niya. May until ginawa si Boban para makakuha ulit ng offer sa NBA na hindi siya pahihirapang makaalis. So nasa 36 years old na rin naman si Boban at retirement age na rin yun.